Pabanal ka ng pabanal. Payaman ka ng payaman. Pa-level up ka ng pa-level up. Lahat ng naniniwala mangyayari yan sa buhay niya, sumigaw ng malakas na Amen. At kung naniniwala ka talaga, pumalakpak ka pa ng mas malakas na palakpak para kay Lord. So welcome to our Super Sunday. And we are in the month of July. And we are talking about, our topic is all about Grow in Covenant Group. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, this is a continuation of our topic last Sunday, the machinery of the church. Wala pong iba kung hindi ang covenant group, because the covenant group is an essential relationship. Ibig pong sabihin, this is not optional. This is essential. Kailangan natin ito bilang mga mananampalataya to be able to fulfill the purpose of God, the plan of God. Ang Panginoon kasi nagpo-provide siya ng mga kailangan natin upang maganap natin ang pinagagawa niya. At pag pinagawa ng Panginoon, it is not ordinary. Pag pinagawa ng Panginoon, yung mission na pinagagawa sa atin ng Panginoon, this is something extraordinary. We need divine connections. We need people in our lives. God-given people. Ang Panginoon, nagpapadala ng mga tao upang makatuwang natin, upang tuparin ang ating misyon. Yang katabi mo na yan, kaya yan nandito ngayon at kaya ka nandito ngayon, padala yan ni Lord sa buhay mo. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, yung totoo talaga, with all sincerity, sabihan mo ang katabi mo, kapatid, kailangan kita. And of course, hindi lamang natin kailangan ang bawat isa as one body of Christ with different parts, but we need the head of the body. Our Lord and Savior Jesus Christ, the head of the church. Amen? And of course, the Godhead. Pinag-uusapan namin yan sa ating Bible Institute. So yesterday is our subject is Christology 201. At pinag-usapan doon ang Godhead. One God with three distinct persons. The Father, our Abba Father, our Lord Jesus Christ, the Son, and the Sovereign Holy Spirit. Kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang mga pagpapala ni Lord. Amen. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, kailangan mo ba ng mga blessings ni Lord? Nananampalataya ka ba na pagpapalaing ka ni Lord? Tanungin mo siya, nananampalataya ka ba na pagpapalaing ka ni Lord? Kasi kung kailangan mo ng blessings ni Lord, para tuparin ang mission ni Lord, then yan ay ipagkakaloob ni Lord sa iyo. Dahil hindi mo matutupad ang kanyang misyon na pinagtiwala sa iyo kung wala ang kanyang mga pagpapala. Kaya nga lamang, you need to believe. Amen. Amen. Kinakailangan, ikaw ay manampalataya na ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mayaman na Diyos, ang kanyang nais ikaw ay pagpalain. Si Lord nagpo-provide ng mga kailangan natin to be able to fulfill His purpose, His God-given mission in our lives. Nagpo-provide siya sa atin ng kakayanan, ng galing, ng husay, at maging ng mga tao sa buhay natin. And of course, the blessings of God and the power of God. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, kailangan mo ng anointing mula kay Lord. And last Sunday, merong 10 building blocks. Sinimulan natin sa 10 building blocks
of a thriving church. At palagi ko kayong sinasabihan dito sa Christ the Rock Main, bago kayo makapasok dito, ay madadaanan ninyo yung ating tarpaulin sa labas. Nakalagay doon, 10 building blocks of a thriving church. So, kahit papaano, mag-pause kayo ng konti and then read it. So that you will be able to absorb it and memorize it. At isa sa building blocks, sa 10 building blocks, is our machinery, and our machinery is none other than the covenant group. Magre-review lang tayo ng konti sa pinag-usapan natin last time. Machinery is a device or means of achieving or affecting a result. Ang ibig sabihin ng means, ang ibig sabihin nito ay tools. Meaning, ang covenant group ay gagamitin ng Panginoon, ginagamit ni Lord, at gagamitin ng Panginoon upang yung resulta na nais niya para sa kanyang church ay magkaroon ng kaganapan. Ang sabi nga ng Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, two are better than one, because they have a good return for their works. Kapag tayo ay magkakasama, mas marami tayong ma-accomplish. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. We need one another. We are finite beings. We commit mistakes. May mga bagay na na-overlook natin. May mga blind spot tayo. Amen. Meron kang hindi alam na alam ng katabi mo. Meron kang hindi kayang gawin na kayang gawin ng katabi mo. Amen. Hindi lahat kayang magsayaw na katulad ni Jaime. Amen. Pero mga magagaling naman na kumanta. Katulad ni Connie. Hindi nyo pa narinig kumanta yan. Gusto nyo ba ng sample? Ang ibig sabihin, may mga kakayanan tayo, talento tayo na wala sa iba. At yung iba naman, may mga kakayanan na talento na wala tayo. Kaya pag nagsama-sama tayo, o kaya naman, pare-parehas tayong may mga talento na pag nagsama-sama pa yung mga talento ng mga musicians, mas lalo silang gumagaling at mas lalo silang humuhusay. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Actually, habang dumadami tayo na nagkakaisa, nagsasama-sama, tinutupad ang pinagagawa sa atin ni Lord, mas lalo tayong lumalakas, nagiging unbeatable. There is power in number. Amen. Covenant group as a machinery refers to the essential system. Sabihin nga natin essential. So, covenant group is not optional. It's essential. Kung ikaw ngayon, nandito ka sa Christ the Rock, nasa online ka man, kasama ka man natin dito sa ating on-site, sa mga libu-libong nandito ngayon. Amen. Kailangan natin ang covenant group. Kung nais mo, kung ikaw ay nandito lang para dumalo tuwing linggo, pwede mong isipin na hindi mo kailangan ang covenant group. Subalit naniniwala ako na bilang isang anak ng Diyos, hindi ka lang nandito para umupo
nandito ka para tuparin ang misyon mo, ang misyon na pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Can I hear your amen? At hindi mo yan magagawa kung wala ang mga kapatiran na pinadala ng Diyos sa buhay mo. So, covenant group refers to the essential system or mechanism that keeps the church functioning, growing, and moving forward. Covenant groups are the machinery of the church and are considered the core engine. Hindi ito isa sa mga ministry na meron tayo. The covenant group is the core engine that drives spiritual growth, evangelism, discipleship, and community life. Ang ibig sabihin nito, calling covenant groups the machinery of the church means, nagre-review pa lang po tayo, they are operational core, not just a side program, but the main way the church lives out its mission. You want to fulfill the mission of God? Maging seryoso ka sa covenant group. Kaya nga we see to it na lahat ng nagpa-function sa ating edifying ministry dapat bahagi ng multiplying ministry, and covenant group is the main relational group for the multiplying ministry. The engine of growth through evangelism, discipleship, and leadership development. The system of care, ensuring every member is known, supported, and spiritually nurtured. Inaangkin natin na ang pangungusap sa atin ng Panginoon, itong taong ito, 2025, unstoppable rapid growth. Sabihin nga natin, unstoppable rapid growth. At ano ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin? Genesis chapter 22, verse 17, the Living Bible. Pwede bang sabihin natin yan? I-quote nga natin, hindi ko na yan pinost, pero alam ko nakapost yan sa isip at puso niyo. Amen? Ano ang sabi ng Panginoon? Sa Genesis chapter 22, verse 17, I will bless you with incredible blessings and multiply your descendants into countless thousands and millions, like the stars above you in the sky, and like the sands along the seashore. They will conquer their enemies. Ang sabi ng Panginoon, ang mga ipagkakaloob niya daw sa atin, pararamihin tayo ni Lord. Amen! Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, ang covenant group nyo, pararamihin talaga ni Lord. Ngayon, kapag tayo ay dumami at tayo ay dumalo sa ating gawain sa ating Super Sunday, hindi na tayo magkakakilala nun. Maaaring yung iba, sa mukha mo na lang makikilala, hindi mo na makikilala lahat ng pangalan. Sino yung nandito ka ngayon, alam mo lahat ng pangalan ng nandito. Kilala mo ang pangalan. Maaaring karamihan sa atin na nandito ngayon, hindi mo alam ang pangalan ng bawat isang dumadalo ngayon dito. Pero merong tinatawag na covenant group, the system of care, ensuring every member is known. Sa inyong covenant group, ilan kayo? 3, 4, 5, 10? Kahit papaano, mabibilang, dahil bilang nyo pa ang numero, alam nyo rin, kilala ninyo ang kanilang mga pangalan. A covenant group, also called cell group, life group, care group, or small group, is a small gathering of church members that meets regularly outside the large Sunday service. Pero isa sa ginagamit na title ng covenant group or small group or covenant group is the term cell.
It means to reflect the idea of a small living unit that can grow, multiply, and contribute to the health of the whole body like a cell in a living organism. Pag yung cell na yan, hindi na siya nagpa-function ayon sa kanyang pagka-design, nagiging cancer cell yan. Kaya nga dapat ang bawat cell group, covenant group, kung ano yung dinesign ng Lord sa kanya, yan nga ang dapat na mangyari. Nag-grow, nagre-reproduce, nag-multiply, at nag-contribute ng health sa body, sa church. While the term covenant group is modern, the practice is deeply biblical. It reflects the organic, relational, and mission-driven nature of the early church. At may mga binasa tayo, at nais kong basahin ulit natin ito upang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang pananampalataya natin ay patuloy na magla-level up because faith is by hearing and hearing by the Word of God. Amen? Acts 2:46. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So makikita natin dito ang dalawang uri ng gathering, the big gathering in the temple courts and the small gathering in their homes. The covenant group. The small group. Maging sa panahon pa lamang ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay kanila nang pinapractice. Romans chapter 16 verse 5, greet also the church that meets at their house. 1 Corinthians chapter 16 verse 19, the churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. The early church is practicing small group. Bahagi talaga yan ng paglago ng iglesia. Covenant groups complement the church service. They don't replace it. That is why covenant group is essential, not optional. Amen. Hindi mo dapat sa loob ng isang linggo, itong dalawang gatherings na ito ay nakikibahagi ka. Huwag mong iisipin na, nakadalo naman ako ng covenant group. Tapos online pa. Kaya hindi na ako dadalo ng Super Sunday. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, huwag ganon. One nurtures your connection with the broader church body. Covenant group helps deepen your walk through community and closer relationships. Mas lalo na habang tumatagal ang covenant group na yan at ginagawa ninyo yung pagkakadesign ng Panginoon sa covenant group, lalago at lalago ang covenant group na yan, maging ang inyong relasyon sa bawat isa. So dito na po tayo, itutuloy na natin itong ating pinag-uusapan na to, how covenant group promote growth. Kung siya ay tool, kung siya ay machinery. Number 1, personalized covenant group meeting. Ang bawat covenant group, personalized. Kaya nga alam ang pangalan mo dyan. Amen. Pag personalize ang baso, nakasulat doon ang pangalan mo. Sino dito yung nagpa-personalize ka na ng baso? Nirigalo mo sa tatay mo nung Father's Day, nirigalo mo sa nanay mo nung Mother's Day, at tuwing Father's Day at Mother's Day, ganun ang regalo mo, kaya punong-puno na ng baso. Ang point, personalize. Ang covenant group,
Personalize. Kaya kilala ng bawat isa ang bawat isa. Mayroong personalidad ang bawat covenant group. Covenant groups explore Scripture in a way that's relevant to members' real-life situations. This allows people to wrestle with ideas and apply biblical truths practically. Ayon sa kanilang pangangailangan, ayon sa kanilang sitwasyon, ayon sa personalidad ng covenant group. Kung kayo ay pupunta sa Team Light at nagpunta kayo sa Team Overcomer, mapapansin nyo, maaring kapag ka-covenant group, parehas sila ng pinag-uusapan, pero may pinagkaiba, magkaiba ang personalidad nila. Amen. Ay lalong-lalo na pag napunta kayo sa Team Glow. May ibang, kung ang mga local churches nga, may iba't ibang mga personalidad. Ganon din ang covenant group. Personalized covenant groups are powerful because they, number one, foster deep spiritual growth through honest reflection. May pagkakataon kasi, dahil ito ay small group of people, may pagkakataon na pwede nilang maipahayag ang kanilang mga saloobin. At may mga pagkakataon pa, lalo na kapag tumatagal na ang relationship ng bawat isa, lumalalim na ang usapan. Hindi pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao, pero pinag-uusapan ang buhay ng bawat isa kung paano lalago. Amen. Kapag ka ang covenant group ninyo, ang pinag-uusapan ay buhay ng ibang tao. Lalo na kapag mga kasama natin sa church, pinag-uusapan sa covenant group ninyo, isumbong nyo kay Mami Reb. Kasi ang tawag na doon, chismis. Amen. At ang author ng chismis ay walang iba kung hindi si Satanas. Because Satan is the accuser of the brethren. Kasi ang chismis, pag naisali na yan, from one person to another, umiiba na ang kwento. Yung pinag-usapan na taong may sipon, pagkatapos ng usapan sa covenant group, may cancer na yan. Hello? Yung nagkasakit, hindi nakapasok sa opisina, nagpahinga sa bahay, pagkatapos pagkwentuhan yan ng mga marites. Huwag natin gamitin ang covenant group kasi ang covenant group natin hindi ine-entertain ang chismis. Amen? Pero pag pinag-usapan niya ng mga marites, yung namahinga sa bahay dahil may sakit, ang kwento, namahinga na talaga. So dito, pinapalalim ang usapan, ang paglago ng bawat isa. Number 2, build authentic community rooted in trust and shared faith. Kaya nga kapag ka sa isang covenant group ang pinag-uusapan ay buhay ng iba, matatakot kang mag-share. Bakit? Kung pinagkwentuhan nga nila si sister, bakit ikaw hindi? Amen. Kaya nga alam nyo, pag meron kumakausap sa akin, may nakausap ako, at gustong pumunta dito sa atin sa church, at ang unang lalabas sa kanya ay mga negative na salita patungkol dun sa kanyang iniwan na church, o sa kanyang pastor, sisipain ko na kaagad yun palabas. Kasi kung nagawa mo yun doon, pwede mo din gawin sa akin. Kaya ngayon pa lang,
puputulin ko na ang sungay, lumalabas yung ano. Amen. Pero kapag ka sa covenant group, binavalue ang privacy ng bawat isa, malaya kang makapagpapahayag ng iyong damdamin and even to share your struggles and weaknesses. Nagiging authentic yung inyong relationship. Number 3, encourage practical discipleship, not just theoretical knowledge. Ang pinag-uusapan, buhay sa buhay. Hindi lang yung laman ng isipan. Hindi lang kayo pagaling ng bagaling at patalino ng patalino sa kaalaman, pero gumagaling yung mga buhay natin at pag-uugali. Number 4, provide a safe space for vulnerability and transformation. Nakikita ninyo ang pagbabago ng bawat isa. Kasi natitrace ninyo yan. Magkakasama kayo. Makikita ninyo ang paglago, ang pagmature ng bawat isa. Amen. So una, number 1, bakit nakakapag-promote ng growth ang covenant group? Nakakapag-promote yan ng growth because of personalized covenant group meeting. Number 2, authentic relationships. Kanina binigyan ko ng emphasis ang authentic, but this time, mas lalo pa nating hahalukayin. Ano ba tong authentic relationships na ito? In covenant groups, you build authentic friendships, share struggles and victories, and receive encouragement that keep you growing. Nanawa dyan ka makadevelop ng mga tunay na kaibigan. Kasi naging shallow ang definition ng friends. Na pag tinanong ang mga tao ngayon, ilan ang friends mo? 5,000. Napakadami mo namang friends. Kahit tignan mo pa sa Facebook account ko. Naging shallow ang definition. Pero tatanungin kita, sino dito, meron ka talagang matatawag na tunay na kaibigan? Na sa pinakamataas na antas ng buhay mo, sa mga winning moments mo, nandun siya. And even in the lowest point of your life, nandun pa rin siya. May mga tao sasamahan ka kapag ka ikaw ay matagumpay. Amen. Pero pag nakitang ikaw ay bumabagsak, kakaripas yan ng takbo. Paalis. Diyan mo makikita ang mga tunay, matatagpuan ang mga tunay na kaibigan. Madedevelop ang tunay na kaibigan. Hanggang sa dumating, katulad ng nabanggit ko ang aking prayer, ito yung nabanggit ko last week, na my prayer is that one day, nagko-covenant group kayo, puro mapuputi na ang buhok. Ano bang covenant group nyo? Kami ang Team Glo. Gano'n na ba kayo? Matagal na kami na magkakasama. O dito, dumarating si Mami Reb, mamimigay daw ng headband. Ay, hindi ko na kailangan yan. Nalagas na ang aking mga buhok. Amen? Napakasarap na may mga tao na kasama mo. Authentic. Ano ba yung kabaliktaran nun? Fake. Napakadami ngayon tao. Fake.
Pagkaharap mo, mabait sa'yo. Pagtalikod mo, kung ano-ano nang sasabihin na mga negative tungkol sa'yo. Fake. Ang kailangan natin yung mga totoong tao, authentic. Amen? Ang mahirap yung kasama mo, ang pinag-uusapan yung wala. May nakasamahan akong ganyang grupo. Nung nagkukwentuhan, ang pinag-uusapan yung wala. Wala tuloy gustong mag-comfort room. Kasi pagtalikod mo, ikaw ang susunod na topic. Authentic relationships are sacred spaces where we feel safe enough to show up as our whole selves. Yung halos wala kang itago. Not just the polished parts, but the messy, vulnerable, imperfect pieces too. Willing kang ilatag ang lahat ng iyong baraha. Grabe, pag dumating ang Christ the Rock sa ganyang point, yung pagka tayo magkakaharap, kaya nating ilatag lahat. Ito ako. Kaya nga alam nyo, yan ang na-appreciate ko sa ministry of deliverance. May mga pagkakataon, i-expose ni God ang dapat expose. Amen? Kaya yung may mga tinatago, aayaw sa Ministry of Deliverance. Aalis na lang. Baka mabuking. Tanungin mo nga ang katabi mo. Kapatid? Sige, tanungin mo. Kapatid? Willing ka bang mabuking? Meron akong pinag-pray na isang lalaki sa Zamboanga. Matangkad na lalaki. Nakahiga na siya sa sahig, pinag-pray ko siya. Nung pinag-pray ko siya, bigla siyang nag-react. Nung nag-react siya, tinanong ko, sino ka? Mangkukulam. Pinakulam ba to o ikaw ang may gustong nandyan? Ikaw talaga kumulam sa kanya. Pinakulam to. Bakit to pinakulam? Pumapatol ito sa may asawa. Yung ano na yun, yung gawain na yun, puro mga church leaders ang nandun. Alam nyo, nung napaalis yung mangkukulam na yun, pinatanggal ko lahat nung nilagay niya, naglagay pala siya ng allergy doon sa hita nung magmula bewang pababa. Puro mga sugat, nagkasugat-sugat na yung tao. Pero hindi ko alam kasi nakatago sa kanyang pantalon. Nung natauhan na yung lalaki na yon, tinanong ko siya, alam mo ba nangyari? Hindi niya alam ang nangyari. Sabi ko, may nakausap akong mangkukulam nag-manifest. Binulong ko na lang. Brother, pumapatol ka daw sa may asawa. Parang nanglaki yung kanyang mata. Gusto kong i-confirm. Kasi alam ko naman that the devil is the accuser. Amen? Sabi niya sa akin, bumulong din. Noon po yun. Totoo nga, na meron siyang naging ganong kasalanan. Kung pinagsisihan man niya, merong naging consequence. Kaya alam nyo, ikumpisal na natin sa Panginoon, ihingi natin ng tawad, talikuran natin ang mga kasalanan, kasi baka ma-expose pa. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, ikumpisal mo na yan kay Lord. Amen. In these rare connections, we're not performing or pretending. We're simply seen, heard, and held exactly as we are. And that kind of love, that's where healing begins and true belonging is born.
authentic relationship. This authenticity is nurtured by intentional community. People choose to gather regularly, not out of obligation, but a shared commitment to grow and support one another. Dapat ganyan ang covenant group. Dumating sa point na magkikita-kita. Hindi makukontento lang sa online. Hindi, magkita rin tayo. Amen. At pag nagkita-kita, hindi kabigatan. Hindi tinuturing na ito ay obligasyon. Pero ito ay desisyon at pagkakataon upang sama-samang lumago at masuportahan ang bawat isa. Next, mutual trust. Overtime. Sabihin nga natin, overtime. Kaya ito, hindi naman ito kaagad nangyayari. Kung may mga bagong covenant groups, huwag niyong expect na mangyayari kaagad ito. Pero kung tayo ay magpapatuloy, mag-grow ang covenant group. Over time, walls come down. Members start to trust that what they share will be met with grace, not judgment. Sa covenant group, bawal ang judgmental. Safe space for struggles. Life isn't always tidy. But in these groups, it's okay to say, I'm not okay. That honesty becomes a gateway for healing and deeper bonds. Napakahalaga niyan, yung pag-amin na meron kang pangangailangan. Amen! Yung pag-amin na mahina ka, yung pag-amin na meron kang kalakasan, meron kang kahinaan. Napakahalaga ng pag-amin. At alam yan ng mga deliverers. Amen? Ang hindi umaamin, hindi ino-open ang kanyang sarili sa Diyos o sa mga taong ipinadala sa kanya ng Panginoon, hindi makakaranas ng ganap na kalayaan. Number 1, bakit nagpo-promote ang covenant group ng paglago? Una ay personalize. Pangalawa, merong authentic relationship ang bawat isa. Number 3, prayer and accountability. Praying with and for one another deepens trust and reliance on God. Knowing someone is walking with you, cheering you on, and holding you accountable can have a powerful impact on your faith journey. Sabihin nga natin, prayer. Sabihin nga natin, accountability. Napakahalaga niyan sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. Hindi po pwedeng mawala yan. Ang prayer life ng isang Kristiyano dapat patuloy na lumalago yan. At dapat merong tinatawag na accountability. In a covenant group, prayer and accountability are not just spiritual disciplines. They are lifelines that foster deep community, spiritual growth, and transformation. Unahin natin ang prayer. Prayer builds spiritual intimacy and unity. Ang pinag-usapan natin dito is not private time with God. It's important. It's important that each of us will have a private, personal time with God. Pero ang pinag-uusapan natin ito, napakahalaga na meron din tayong nakakasama sa panalangin. Shared burdens, shared joys. When members pray for one another, they share in each other's struggles and victories. Alam niyo ba ang mga taong nagiging malapit sa isa't isa, yung nagsasama-samang nananalangin, iniiyak sa Diyos ang kanilang mga pangangailangan. At sila ay sama-samang nagsiselebrate every time nakararanas sila ng tagumpay, nakararanas ng answered prayers, pumasa sa examination, pumasa sa board exam, natanggap sa trabaho.
umasenso ang negosyo. Kasi over time, makikita ninyo yan, yung sagot ng Panginoon. Amen! Nagkaroon ng boyfriend. At kung ano yung pinanalangin ng covenant group, yun na yun mismo, siya. Parang idrenowing na nagkatawang tao. Kaya sa covenant group, huwag kayong mahihiyang i-share. Mga ka-covenant, gusto ko na talagang mag-asawa. Yung iba nahihiya, pasabihan mo nga ang katabi mo, kapatid! Sige, sabihan mo, baka may katabi ka dyan, single pa yan, aasawahin na yan. Anong aasawahin? Huwag mahihiya. At kayo naman, kung kayo ay covenant group at may ganung nagpapapray, ano bang pakidescribe nga yung anong yan? Sino dito naniniwala dapat ang prayer specific? Amen. Kaya kapag one day nakita ninyo na may kasama na, at yun na yun, kaya yung mga covenant members, alam na siya yun. Amen. Kasi nung sinabi, ito yung gusto kong height, pagkita, yun na yun. Bakit? Because the prayer of the righteous are powerful. Linggo-linggo ba naman pinapanalangin ninyo yung prayer request na yun? Di ba? Amen. Kaya kapag may tagumpay, sama-sama din kayong nagse-celebrate. This creates a secret space where vulnerability is welcome and healing begins. Deepening trust in God and each other. Mas lumalalim yung pagtitiwala sa Diyos. At nagsisimula ding pagtiwalaan ang bawat isa. Praying together regularly builds trust, not just in God's faithfulness, but in the people around you. It reminds everyone that they are not alone in their journey. May kasama ka. Kasi ang pananalangin, pakikibaka yan. Amen? Spiritual discernment and encouragement. Group prayer often brings clarity and encouragement. Alam nyo ba na in the time of prayer, diyan tayo kakausapin ng Diyos. Yung naguguluhan ka, nalilito ka, may mga kailangan kang pagdesisyonan, inilay down mo sa covenant group, nagsimula kayong manalangin, habang nananalangin kayo, the Lord will speak to you. Pagkatapos ng prayer, pag amen, alam ko na gagawin ko. Dapat itong pagdesisyonan ko. Mas nagiging malinaw ang mga bagay na kung saan ikaw ay nalalabuan. When others intercede for you, they may receive insight or words that affirm God's direction in your life. Lalo na kapag may mga kasama ka pala na merong prophetic gifts, then it's very possible that the Lord will speak to these people. Next, cultivating a culture of dependence on God. A praying covenant group becomes a community that leans on God first, not last. Sabihin nga natin, God first. Pag nangailangan ka ng pera, Lord, kamo unang lalapit. Amen? Yung iba kasi, pag nangailangan ng pera, alam niyo kung saan nagpupunta? Sa London. Loan dito. Puro loan. Hello? Dapat God first. Sabihin nga natin, God first. Pag nakaramdam ng sakit, karamdaman, huwag ka agad
Meron bang ano dyan? Paracetamol? Meron ba dyan mefenamic acid? Meron ba? Kay Lord, pray muna. Amen. Magpa-deliverance muna. Kung kailangan ng pera, lumapit kay Lord ka humingi. Bakit? Kasi nakakasanayan, nagiging kultura yan eh. Nagiging lifestyle. God first. Sabihin nga natin, God first. It models a lifestyle of seeking God's will together. Magkakasama. Pag-usapan natin ang accountability, walking in truth and growth. Encouragement towards holiness. Yan ang accountability. Encouragement towards holiness. You want to live a holy life, a righteous life. Sino dito nagnanais mamuhay ng may katwiran, maayos na pamumuhay? Can I hear your amen? Kailangan mo ng accountability. Kaya nga alam nyo, hindi lahat. Pero maraming mga tao, mga Pilipino, na pag nag-abroad, nakakagawa ng kalokohan sa abroad. Alam natin yan. Bakit? May nawala. Accountability. Kaya nga ini-encourage natin, kapag napunta kayo sa ibang lugar, dapat magkaroon ka pa rin doon ng tinatawag na accountability. Accountability partners within the covenant group help each other stay aligned with biblical values. Pag hindi na nakakadalo ng church, meron kang ka-covenant group, hindi lang yan trabaho ng covenant leader, pero may mga ka-covenant ka na magpapaalala sa'yo, bakit ka hindi dumalo nung linggo. Kasi lahat ng kasama ko sa bahay umalis. Ano ngayon? Hindi ko maiwan ang aso. Kaya yung apo ko, nagmamakaawa, sabi ng apo ko, naku, iyak ng iyak. Tanong nyo kay Rebsel, si Noah, iyak na iyak. I want a dog. I'll take care of the dog. Sabi lang ng bata yon. Pero pag pumupo na yon, ako papupulutin nun. Kasi nagkaroon kami ng mga alagang aso. Pag may mga pagkakataon na kailangan naming umalis, maiiwan sila, lalo na kapag ilang araw kaming aalis, pinoproblema namin. Hindi ko po sinasabi na masamang mag-alaga yung mga pet lovers, okay lang yan. Pero dapat, ma-manage natin ang tama kasi ang priority natin, relationship natin kay Lord. Amen? Amen? Accountability is very important. It's not about judgment. It's about loving, correction, and support. Marami ang ayaw ng ganyan. Kaya nga yung iba ayaw ng covenant group. Kasi sa covenant group, dahil magkakakilala kayo, alam ang pangalan mo, alam ang trabaho mo, saan ka nag-aaral, pwedeng makasalubong mo, kilala ka, merong accountability. Amen? Pati pagpo-post mo sa social media, mag-iingat ka. Kasi may nakakakilala sa'yo. Pero alam nyo ba na maging mga companies ngayon ay tinitignan na ang mga social media accounts ninyo para mas makilala kung sino ka. Next, consistency in spiritual disciplines. Knowing someone will ask how your devotion time is going or whether you've taken steps of obedience can be a powerful motivator to stay spiritually disciplined. May magpapaalala, may magtatanong, may magko-correct. Huwag kayong magagalit sa covenant leader nyo kung kinukulit kayo, kung pinapollow up kayo. Hindi ka nakapag-devotion, ipa-follow up ka. Hindi ka naka-attend ng Sunday, ipa-follow up ka. Hindi ka naka-attend ng equipping, ipa-follow up ka. Hindi naman binabayaran yan eh. Yung covenant leader na yan. Ang ibig sabihin, kaya niya yung ginagawa, concerned siya sa'yo. When was the time you say thank you to your covenant leader? O ganito na lang, ipa-chowking mo siya mamaya.
Next, safe space for confession and restoration. A healthy covenant group offers a grace-filled environment where members can confess struggles, receive prayer, and be reminded of God's forgiveness. Because we are finite beings, magkakamali tayo, makapag-commit tayo ng mistakes, makapag-commit tayo ng wrongdoings, ng kasalanan. Pero sa space of accountability, pwede tayong mag-confess, pwede tayong mag-say sorry, pwede tayong ma-restore. Tandaan po natin ito. Lahat ng disciplinary action, dapat ang kanyang product ay restoration. Next, celebrating progress together. Accountability also means celebrating wins, whether it's overcoming a temptation, sharing the gospel, yung pinapanalangin na mahal sa buhay, dumating. Sino dito kapag meron tayong unstoppable harvest at may dumating na first-timer yung covenant group member ninyo, hindi naman ikaw ang nag-invite siya pero you are excited for him. You are excited for her. Tandaan natin July 27, ang susunod natin na unstoppable harvest. Kaya ipanalangin natin yung mga mahal natin sa buhay, samahan ninyong ipanalangin ang mga mahal sa buhay ng inyong mga ka-covenant group. Every step forward is a shared victory. Number 4, 5 lang po ito, malapit na tayong matapos. Number 4, leadership development. Bakit napakahalaga ng covenant group para sa paglago? Because of leadership development. Covenant groups empower members to lead or take on small responsibilities. Hindi nyo ba napansin ganyan mag-operate si Lord? Ang napagkakatiwalaan sa pinakamaliliit, pagkakatiwalaan ni Lord, saan? Sa mas malalaki pa. At palaki pa yan ng palaki. Ang nakakalungkot, sa aking obserbasyon, may mga tao, kapag lumaki na ng konti, na-stuck na doon. Hindi na mapagkatiwalaan pa. Kung kailan pinagtagumpay ni Lord, doon pa nang hinayang. Nung ang liit pa lang ng pinagkatiwala ni Lord, 10-10-10 ako, 10-10-10. Pero nung lumaki na, 10-2-2 na ako, 10-2-2. Bakit nagkaganon? Nang hinayang na eh. Pero alam nyo, ang maganda sa tinatawag na covenant group, merong leadership development. Pag nakita na tayo na pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan pa tayo ng Panginoon sa mas malalaki pa. This helps people discover and sharpen their spiritual gifts and prepares them to serve in bigger way. Leadership development covenant groups are more than just small gatherings. They're incubators. Kaya hindi pwedeng hindi ka magtagal sa isang covenant. Kailangan tumagal ka dyan. Kailangan ma-incubate ka dyan. Amen. For spiritual growth, personal discovery, and leadership training. Paano ito nangyayari? Una, discovering spiritual gifts. Leadership development covenant groups serve as safe, nurturing spaces where individuals can explore and express their unique spiritual gifts. Hindi lahat mabibigyan ng pagkakataon na umawit dito. Actually, may mga ano pa sila, audition. At mahigpit ang audition dito. Para kang nasa American Got Talent. Pero sa covenant group, pwedeng mabigyan dyan ng tinatawag na break. O kapatid, ikaw naman ang magpaawit ngayon. Doon mo kaya ko pala. Amen! Dati nung ako ay Bible study leader, may naka-assign kami na tagapagpaawit. Nandun na ako magtuturo, nandun na ako, marami ng mga dumalo.
Pag nagba-Bible study kami sa campus ministry, isang classroom ng Bible study namin ang dumadalo. Makikita pa lang ako ng mga nagtitilian na. Hindi, joke lang po yan. Isang classroom, hindi dumating yung namin, yung maglilid ng worship. Kinuha ko yung gitara, ako ang naglid ng worship. Sumunod na Bible study, 10% na lang ang dumalo. Sabi ko, hindi na ako aawit. Magtuturo na lang ako. Madidiscover yung mga kakayanan ng bawat isa. Through the church edifying ministry, these groups empower members to grow spiritually, develop leadership capacity, and contribute meaningfully to the body of Christ. Ang nag-aano kasi dyan, ang nagre-recommend covenant leader, naku, pinakanta namin ito, magaling pala. Naku, meron pala itong ito pala trabaho niya, talagang nasa finance pala yan. Accountant pala siya, ito pala siya, nare-recommend. So yung husay at galing, mas lalong nagle-level up. Amen? Small responsibilities build big capacity. Tasks like leading prayers, mobilizing people, coordinating schedules, or guiding others may seem minor, but they sharpen leadership instincts. Alam nyo, ang isang natutunan ko, lalong-lalo na nung bago pa lang akong lumalago sa aking buhay Kristiyano, I don't say no. Kapag binigyan ako ng task, maaari hindi ko pa alam, pero hindi ako magno-no. Aalamin ko yan. And I'm willing to fail. At sasabihin ko sa inyo, napakarami ko ng pagkakataon na ako ay nag-fail. But I've learned. Because of those failures, natuto ako at mas lalo ako nag-level up. Amen? Through these roles, members learn responsibility, consistency, and servant leadership, core traits of effective leaders. Kaya nga ini-encourage kayo na magkaroon talaga ng involvement, unang-una sa covenant group at sa mga edifying ministries na meron tayo. Dapat lahat ng nandito ngayon may mga ginagampanan. Kaya nga ako, alam nyo, pag ako, nakausap nyo ako at bago tayo magkakilala, nalaman ko na Christian ka, ang unang tanong ko sa'yo, saan ka nag-church? Hula nyo, anong pangalawang tanong ko? Pwede din yon? Sino pa? O, kasi pag kilala ko yung pastor, alam ko kung sino yung nagpapastor, pero ang susunod kong tanong, ano ang ministry mo? Because if you are a Christian, you are, for sure, you are serving God. Amen! Sabihan mo nga ang iyong katabi, kaya kapatid, alam kong nagsiserve ka. Cultivating ownership and initiative. When members are entrusted with even small responsibilities, they feel a sense of ownership and value. They fosters initiative, creativity, and commitment. Pag tayo lahat involved, may ownership ka. Hindi mo sasabihin, malapit na nga ang ang anniversary nila, ng Christ the Rock. Pero dito ka dumadalo, malapit na. Kaya September 20 ang anniversary nila. Pero pag may ownership ka, malapit na ang anniversary namin. Doon nga namin gaganapin ang aming anniversary sa Robinson. Meron ka ng ownership. It's a shift from passive participation to active contribution. Developing a mindset of I belong and I make a difference. Amen! Alam nyo, yung hindi maging faithful sa kanyang tithe, sa kanyang offering, sa kanyang honoring, wala pa kasi yang ownership. Hindi niya nakikita na ang Christ na ang spiritual family niya. Amen. Kaya kapag nakakita ako ng mga dumadalo sa church, nakikita ko wala pa tong honoring. Kasi pinagpe-pray ko yung mga
envelopes ninyo. Kaya nakikita ko kung sinong mga nagbibigay ng tithes, ng mga offerings. Gusto nyo sabihin ko kung sino hindi nagbibigay? Kasi araw-araw akong nagpe-pray, kaya alam ko, yung mga nag-honoring, nakikita ko doon. Si ano hindi nag-honoring eh. Pero naunawaan ko yon. Hindi pa ako nakikita nito na spiritual father niya. Hindi ako i-honor nito. Amen. Hindi siya nagtatize, hindi pa nito spiritual family ang Christ the Rock. Dinadaluhan niya lang to. Pero hindi ito ang spiritual family. Hindi niya pa tinuturing. But one day, ituturing niya rin na spiritual family niya ang Christ the Rock. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Multiplying leaders, not just followers. These covenant groups often model leadership in a reproducible way. So members not only grow, they're equipped to disciple others, start their covenant groups, or serve in broader ministry roles. The ripple effect, one empowered member can impact dozens more. Number 5, last. Ito na yung pinakahuli. Living out faith. Covenant groups go beyond study and fellowship. They serve together, give together, and reach out to others. Hindi lang natututo. Dumadami ang kaalaman pero nilalakaran, ipinapamuhay. It helps connect faith to action and builds a sense of mission and purpose. Covenant groups are powerful expression of what it means to walk out one's faith in a community. They take spiritual growth beyond the walls of Bible study and casual fellowship and channel it into tangible impact. Actually, yan ang Christianity. Pag sinabi nating faith in action, covenant groups don't just talk about serving, they do it together. Whether it's volunteering, mga volunteers, mga naglilingkod, helping church members in need, or engaging in church outreaches, they embody the heart of Christ by being His hands and feet. They lived out the gospel. Not just study it, bridging the gap between knowing truth and living truth. Ayun ang maganda sa covenant group. Hindi lang natututo, ipinamumuhay ang natututunan. Amen? Generosity and shared responsibility. By giving together, financially, with their time, and through their talents, members deepen their commitment to God's mission. Nagkakaroon nga ng ownership. Yung tinatawag natin na 100 daughter churches, hindi lang, ay ano yan? Goal ni Daddy Bishop yan. Pero pag nagka-ownership ka, yan ay goal namin as a spiritual family. This unified approach to stewardship strengthens trust, breaks down personal struggles, and reminds everyone that generosity is both individual and corporate. Nagiging generous na tayo sa time, sa resources, finances, talents. And then, last, mission living. Reaching out to others becomes a shared purpose. It's not just intentional connection, building relationships, showing kindness, and meeting people where they are. It's about evangelism. Believing that human soul is precious to the Lord. Amen. Eh, yung mission natin, ayaw natin na kahit sino man mapahamak. Every action is backed by a common goal, representing the sovereign Christ and inviting others into His love. Napakahalaga ng covenant group. Ano pong pinag-usapan na natin? How covenant group promote growth, personalized covenant group meeting, authentic relationships, prayer and accountability, leadership development, and living out faith. Conclusion, and then we will pray.
And I just pray na sa pinag-uusapan natin na ito, seryosohin natin ang covenant group na meron tayo. Kung wala ka pang covenant group, itanim mo ang sarili mo sa isang covenant group. Conclusion. Sa mundong ginagalawan natin, halos lahat nagmamadali. Madalas, disconnected sa bawat isa. Disconnected ang mga puso. Alam niyo ang ginagawa ng covenant group? Nagbibigay ng isang bagay na kakaiba. Intentional na komunidad, community. Nakaugat sa pananampalataya, pag-ibig at layunin. Hindi lang tayo basta nagsasama-sama, may layunin tayo. Amen. Hindi lang ito simpleng pagtitipon ng espiritual na mga tao. Ito'y parang sanctuaries of grace, kung saan ang mga puso ay nagkakaisa, ang mga buhay ay nababago, at ang Panginoong Jesucristo ay ipinapahayag sa bawat bahagi ng ating mga buhay, maging sa ating pagkain, pananalangin, at maging sa ating pagluha. Bahagi ang Panginoon. Sa covenant groups, ang mga believers ay hindi lang umaattend ng church. Sila mismo ang church. Tayo ang church. Bawat isa ay nagiging buhay na patotoo. Nagpapalakas sa isa't isa sa katotohanan at pag-ibig. Sa mga small circles na ito, ang pananampalataya ay hindi lang pinag-aaralan. Ito ay isinabubuhay. Hindi lang ipinapahayag kung hindi isinasagawa. Hindi lang itinuturo kung hindi ipinapasa sa salita at sa gawa. At habang ang mga grupong ito, ang mga covenant groups, lumalago, dumadami, at umaabot sa iba, sila ay nagiging makapangyarihang mga kasangkapan ng pagbabago, sumasalamin sa New Testament Church. Nagpapatuloy sa pamamagitan ng pag-ibig, kapangyarihan ng banal na Espiritu, komunidad, at debosyon. Where 2 or 3 gathers together, He is there. That is the covenant group. And that is a holy ground. Amen? And I even challenge you, desire to have a covenant group in your house. Magkakaroon ng kakaibang dynamic sa loob ng inyong mga tahanan. Pwedeng tayong lahat ay tumayo, palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong makapangyarihang mga salita. Nawa, patuloy pong mag-level up ang Christ the Rock. Inaangkin po namin ang pangako niyo po sa amin. We are your church. You will give us victory and you will bring us to the nations. We're claiming unstoppable rapid growth, and we know you will use the machinery of God for us to be able to fulfill what you have entrusted to us. Marami pong salamat sa tanghali pong ito. We give you glory, we give you honor, and we give you all the worship. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah.